China, mga kapatid, nagpapakalat na naman ng mga pekeng balita, mga fake news, at yan ang ibinabala ng AFP, mga kapatid, no? Ang sabi ng AFP ay labanan, no? Nagbabala laban sa pagpapakalat ng fake news sa West Philippine Sea. Sinong nagpapakalat ng fake news sa West Philippine Sea, mga kapatid? Walang iba. Syempre, kung sino man yung umaangkin, no, kahit nalabag sa international law, labag sa batas, mga tol, patuloy pa rin nilang inaangkin. At gayon na rin, mga tol, no, yung kanilang mga mouthpiece dito sa Pilipinas, mga politiko man yan, ordinaryong tao, mga vlogger, na inuulit lang kung anong sinasabi ng China. Mag-ingat tayong lahat, mga tol. Ano ba tong fake news na to na ipinapakalat ng China, mga tol? Ang sabi ng China, no, ay hinatak daw nila, hinila daw nila, mga tol, ang barko ng Pilipinas. Ayon dito sa report, mga tol, mula rito sa News 5 Everywhere. Sabi rito, pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kumakalat na bagong video ng insidente sa pagitan umano ng China Coast Guard at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Mga tol, kung saan, mga kapatid, no, sinasabi ng China na hinatak nga daw nila ang mga barko ng ating bansa, ng Pilipinas o ng Coast Guard. No, alamin natin ang detalye dito sa balitang to mula rito sa Frontline Pilipinas Weekend sa News 5 Everywhere. Syempre tayo bilang mga citizen sa ating bansang ito, dapat maingat tayo, no, sa pakikinig ng mga balita. Baka kasi dahil dun sa ginagawa ng China ng pagpapakalat ng balita, sumasama ang loob ninyo, no, sa ating mga otoridad, sa PCG, sa AFP. Mamaya sinasabi ninyo, wala naman pala talaga kayong sinabi, ganyan-ganyan . Well, bahala na kayo kung maniniwala kayo sa mga fake news ng China, mga tol, So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa kumakalat na video ng China Coast Guard at Recycled ang video. So ibig sabihin, mga kapatid, mga lumang video na to, no? Lumang video na ngayon na ipinapalabas at sinasabing ito yung ginawa nila ngayon. Pilipinas sa Ayungin Shoal. Giit nila, ni-recycle lang ang video para manipulahin ang publiko. Nabalik si Dave Abuel. Sabi rito, China's Coast Guard tows, hinila, tinowi ang Philippine ship after tense maritime clash in new video. In new video, bagong video daw to. The incident ended with the infringing vessel being towed away according to the Chinese Coast Guard. Panoorin natin, mga tol. Sa article ng South China Morning Post noong Biyernes, nakasaad na tinow ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas kasunod ng panibagong maritime clash. Ito, alam na natin to, mga tol, September 27 to 2024 September 17, no? Hindi natin makakalimutan tong araw na to, mga tol, dahil ito yung time, mga time na may naputulan ng daliri sa isa sa ating mga sundalo, mga tol. Yung nakikita nyo, tinututukan nila ng palakol, tinututukan nila ng bolo, itong mga sundalo natin, di ba? Tapos may nakita pa nga dun sa video, kinuha yung bag. Ito yung pangyayaring yun . So fake news nga talaga, mga tol, no, ng China. Pwede naman nilang sabihin, ito yung nangyari na, sa nakaraan nangyari. Pero pag sinabi nilang ngayon lang nangyari yan, talagang propaganda nila yan. Naka-attach dito ang isang screenshot ng sinasabing video, pero walang nakasaad kung kailan ito nangyari. Mismo ang state broadcaster daw ang naglabas ng 6-minute footage kung saan ipinakita ang tensyon sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. So may Ayungin Shoal yan, mga tol. Matagal na tayong walang nababalitang mga panghaharas, mga nangyayaring clash o banggaan, bombahan ng water cannon. Wala tayo ngayon nababalitaan. Dati kasi whenever na nagkakaroon ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal, mga tol, alam naman natin kung anong ginagawa nito mga Chinese Coast Guard. Ngayon, sila ang nagsimulang maglabas nitong videong to. Sila ang nagpapakalat. Malamang sasabihin na naman nila, tayo na naman ang nagpo-provoke. Tayo na naman na sisisihin ito, mga tol. In the video released by state broadcaster CCTV, ito yung Chinese fund
na ano nila, no, broadcast nila mga tol, o yung pagbabalita nila. In the video released by state broadcaster CCTV on Friday morning, the Chinese Coast Guard documented a tense 6-minute confrontation at Second Thomas Shoal, also known as Renai Jiao, o sa atin naman tinatawag nating Ayungin Shoal. Natapos din daw ang insidente sa pamamagitan ng infringing vessels being towed away. Ang video na yan kumalat online. Pero mariin itong pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines. Fake news alert! Fake news alert! The AFP warns against disinformation on the West Philippine Sea. The Armed Forces of the Philippines issues a strong warning against the spread of fake news and deliberate disinformation concerning our operations in the West Philippine Sea. At tinawag na fake news. Nagbabala rin sila sa sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon sa operasyon sa West Philippine Sea. So ito ang purpose nito mga reaction video natin tulad nito. At syempre yung purpose mga tol ng mga ganitong klaseng balita. Unang-una yung ginagawa ng China, itong CCTV, nagpapakalat sila ng mga disinformation, misinformation, fake news, no? Para syempre doon sa kanilang mga mamamayan, no? Kasi yun yung mga nagko-comment eh. At the same time mga tol, para sirain nila yung moral ng ating AFP rito, para hiyain nila, ipahiya mga tol sa mata ng mga nanonood na ginaganyan-ganyan lang namin ang mga sundalo ninyo. Biruin mo mga Coast Guard lang to. Sabi nga ganun nung isang senator mga tol eh. Yung nag-number 1 nung nakaraan, di ba? Mga Coast Guard lang yan. Bakit natin tatapatan ng ano? ng Air Force, di ba? Mga ganun-ganun pa yon. Ito, Coast Guard, ang katapat nila, AFP o Armed Forces of the Philippines. Ang balak nila, ang gusto nilang mangyari, hiyain yung mga sundalo natin at ipakita sa mga Pilipino na mahihina mga sundalo ninyo. Tignan nyo, tinow lang namin yung mga barko ninyo. Ganyan ang gusto nilang palabasin mga tol. At ito ngayon ang purpose ng reaction video natin. Para bigyan ng reaksyon at i-emphasize natin mga tol na katulad nga nung sinasabi ng AFP, ito ay malaking disinformation. No? Kawawa yung mga Pilipinong maniniwala rito. Ang dami pa namang engot sa social media. Giit ng ahensya, misleading ang viral video. Dati na raw nangyari ang tinutukoy sa article at nire-recycle ito para magmukhang bagong insidente. At hindi tayo tinow niyan mga tol walang nangyaring towing. Walang nangyaring ganun. Taktika raw ito para manipulahin ang publiko at baluktutin ang katotohanan. Dagdag nila, pinahihina rin nito ang pagigiit ng mga karapatan at jurisdiksyon ng bansa. Tama. Hindi nila magpropaganda, no? Tapos sasabihin nila for peace, 'di ba? For prosperity, 'di ba? For stability. Yun yung lagi-lagi nila sinasabi. Amerika ng gugulo, Pilipinas pasimuno ng gulo, tas ganito ginagawa nila. Nakanang yan. Nahihina rin nito ang pagigiit ng mga karapatan at jurisdiksyon ng bansa. Wala pang pahayag dyan ng Chinese Embassy. Ang Ayungin Shoal o tinatawag na Renai Reef ng China ay bahagi ng Spratly Islands. Matatagpuan ito 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan at nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng bansa at bahagi ng continental shelf nito. 2016 nang manalo ang Pilipinas sa International Arbitration Tribunal na nagsasabing bahagi ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Nagbabalita. At yan ay sinasang-ayunan mga tol ng international law. Sinasang-ayunan at yan ay nakabase sa UNCLOS which is signatory state din ng China. Nakapirma sila dyan. Hindi naman nila kinikilala. Saka nakakita ng taong pagkatapos pumirma hindi niya kikilalanin yung pirma niya. Di ba baliw yun? O ngayon, eto tawag natin sa kanila mga siratok-tok nito mga to eh. Anyway mga kapatid, sa ibang balita naman, tuloy natin to no. Makalipas mga kapatid ng halos 600 years, sa ibang balita kasi 600 years dito naman sa Inquirer.net 450 years. Yung isang dormant volcano sa Russia mga tol, nag-e-erupt ngayon at eto umuusok at mukhang sasabog mga tol. Diba? After nitong nakaraan na lumindol ng matindi sa kanila, nasa 8.8 magnitude, almost 9 magnitude mga tol, lumindol. Ngayon, ito naman, panibagong kalamidad na naman ang tumatama ngayon dito sa Russia. Siguro dahil nauuga ang kalupaan dahil sa mga bombahan dyan, no? Panoorin natin to mga kapatid, bahagya lang, no? So, ito yung nangyayari ngayon. No, nangyayari ngayon dito sa Russia. Sumabog yung isang
tulog na bulkan, hindi active o dormant sa loob ng 450 years. For the first time, no? Unang beses sa loob ng 450 years o 600 sa ibang balita. Ay eto ngayon ay nagbabadyang pumutok o ito nga pumuputok na nga to, nag-e-erupt na mga tol eh. Makalipas yan naman nung halos 8.8 magnitude na lindol na tumama rin sa Russia na nagdulot nga ng tsunami sa ibang parte ng ating daigdig mga tol, no? Ano kaya ang ibig sabihin nitong mga nangyayaring bagay na to, no? Ano kaya ang ibig sabihin niyan mga tol? Ito ba'y isa na rin sa mga palatandaan na talagang nalalapit na mga tol? Kasi tayo'y mga nasa mga wakas ng lupa. Kung ating pagbabasehan ng banal na kasulatan. Tayo'y nasa mga end of times. Hindi end of end of the world, end of times. Mga malapit na, mga nasa wakas na ng lupa etong ating kapanahunan. Ang mga palatandaan na makikita nating nakasulat din naman sa Bible mga tol, paglaganap ng kahirapan, 'di ba? Mga matitinding kalamidad, lindol, salot, 'di ba? Kakatapos lang ng pandemya mga tol. Salot 'yun na kumalat sa buong daigdig. Tapos pag alingaw-ngaw, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan. Well, narinig na naman natin yun, alingaw-ngaw na umalingaw-ngaw sa buong daigdig. Yun yung World War I at saka World War II. Ngayon, nagbabadya na baka magkaroon pa ng ikatlong laban ng pandaigdigan, which is wag naman po sana, no? So ano sa tingin ninyo mga tol, yung mga nangyayari ngayon sa ating kapanahunan? Sabi nga, hindi ka dapat mabahala. Kasi kailangan mangyari ang mga bagay na yan. Yan ay palatandaan nating lahat eh. 'Di ba? Halimbawa na lang mga tol sa isang sasakyan. Meron kang gauge, doon mo nakikita kung ikaw ay nag-overheat, kung may problema sa sa makina mo o kaya kung mauubusan ka na ng gasolina, may mga palatandaan 'yan. 'Di ba? So may mga dapat kang gawin pag nakikita mong nandoon na yung bagay na 'yon. So ganito din sa ating panahon, kapag nakikita mo na yung mga palatandaan na ibinigay ng Bible, kailangan na nating kumilos. 'Di ba? Kailangan nating magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Tigilan na natin yung mga paggawa. Humingi tayo ng kapatawaran, 'di ba? Kung tayo'y nakakagawa ng mga kasalanan, dahil wala namang perpekto sa atin, mga tol. Well, comment na lamang kayo sa ibaba mga kapatid kung ano ang inyong masasabi dito sa mga nangyayari ngayon sa ating daigdig. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.